ko for better sa panahon. So parang Siguro ma-relate ko siya ng 5 kasi hindi din naman ako ganun ka-hands-on sa ministry, hindi din ako consistent na nai-involve sa ministry. So 5 lang. Siguro po sa 3 ngayon, then 5 or 7 dati. Kasi, I admit ko na hindi na po ako ganun ka-active sa ministry ngayon. Dati, funeral service, pupunta kami din. Tapos, dati kapag may activity sa school, kahit 30 minutes, if you is pumapasa po. Tapos, palagi ko sinasabi, Lord, kayo na bahala. Then, ngayon po, parang, ayun nga, hindi na ako nagpa-choir, violin, ituturo ng bata, sa soloist, hindi Bible study, hindi na ako din nagka-active. Pati po sa pagiging faithful, hindi na din ako nagka. Kaya ang palagi ko din po pinagpipray sa sarili ko na sana bumalik yung dating ako na active. Hala, naiiyak ako. Active sa church. Let it loose. Yeah. Parang, ayun, may sinasabi ko niya. Alam? It's okay. It's normal. Women cry. Sabi nga po niya, nakikita niya. Ayun niya, kaya nga daw po siya, naging active dahil nga daw po sa akin. So, sabi niya, thankful daw po siya. Then, parang sabi ko, pati pa sila, mami, sabi niya, yung sabi po nila, ma'am, yung disciple mo, nauna pa lang kayo sa'yo. Parang sabi ko, sa kanila po parang wala nang sakit gano'n, pero deep inside ko, parang deep inside ko, ginag-question ko din po yung faithfulness ko kay God. Makaumiyak na din po. Narinig ko po yung akin noon is zero po talaga kasi hindi ko talaga ako babasa na Bible. So, wala po talaga. Kailan lang po talaga ako naging active. Pero hindi pa naman po masyado talaga ako. Kaya narinig ko po na kasi minsan po is nakakalistaan ko po magbasa na kunwari po tatapusin po yung 3 chapters. Nagiging dalawa lang po na kasi po meron po ako sinusunod na sa loob ko dapat sa ganitong oras po is magigising ako, makikinig lang ng devotion, ganyan po. Tapos yung pag-ibig sa bata. After po nun, syempre sa digital ko po yun. Inaatos ko po kasi na dapat po is, kunwari po is 6 hours po po yung time ko na sa isang araw na lang po. Dapat po yung kalahati po ng is pamili ko sa Panginoon na meron ay matututo ako ng tawag ko. Then po, ngayon po is napansin ko po is parang ano po na nalalakapak ganun po na hindi naman po lagi na tuloy-tuloy po. Ngayon po is yung dati po na dapat kalahati is nagiging kalahati na lang po kasi po is madami pa pong mga gawain sa bahay na dapat pong tatapusin as minsan po is natutulugan ko na lang po ganyan. Kaya po is i-rate ko po ng hindi kasi minsan po nakakalimutan ko po yung mga
bata na turuan na dapat po is turuan ko po sila tungkol kay God kasi po is gusto ko din po silang ma-involve. Pero minsan po as tita po, madami po ginagawa sa bahay. Nakakalimutan po po. Pwede po sa akin na sana po mag-pray po at yung consistency ko po sa ministry dahil po sana po is tuloy-tuloy talaga. Alam ko naman po yung dati po po na ang hirap po pag naglalaro sa Panginoon na parang walang-walang ka talaga ayos. Alam naman po natin na dapat sa kanya lang tayo ganyan. Pero is minsan is makakalimutan kasi parang natuon po yung pansin sa mundo kasi po madami naman po problems. Minsan, di mo alam kung saan ka na kakapit, nakakalimutan ko sa naging kasama. Ngayon po is tumaas ka po yung faith ko po sa Okay. Ate Nika. Okay, way back then po, kasi nasave po kami during COVID din po, and online class, so mas tutok po kami sa ministry. So, ang rate ko is 5 out of 10. Kasi, yeah. Kasi, kasi po, ayun, every ministry, every Saturday, walang palya na nag-a-attend kami. Even nung meron pang market preaching. Tapos, sa pagtuturo ng mga bata, nakakamiss po kasi meron doon sa Salaysay, almost parang tatlo rin po yung area namin doon. Kasama ko po sila Ate Redet. Yun. And gusto ko rin pong mag-thank you sa mga tao na nag-lead sa akin. Isa na dito si Ate Geraldine na siya yung pinaka nagturo sa amin. Siya yung nag-push sa akin na simulan ko magturo ng bata. And kay Ate Ruth na nagturo sa amin na mag-violin. And na-involve po kami sa ministry. And kaso po, disappointing kasi ngayon po dahil back to normal, mayroon ng klase. Parang nakakati. Though alam ko na kailangan balance, pero dapat mas lamang pa rin yung para kay Lord. So, ngayon po siguro 3 kasi, ayun po, hindi na rin po ako parang 2 weeks po ako or 3 weeks ako absent sa work. Pero, hindi kasi nagkasakit po ako doon. Pero, kahit lang po, yung iba pa pong hindi na namin nagagawa kasi dati napupush kami magbasa ng Bible because part yun ng pag-aaral namin ni Sir Jun po, diba? Pero ngayon, hindi ko na po talaga nababasa yung Bible. Siguro, ako na magpupush sa inyo? Pero po gusto ko rin po yung kay Lord for using Mommy kasi siya po yung nag-push sa amin na puros kayo cellphone, nagbasa naman kayo ng Bible. And kay dati po na minsan yung po namin para daw po maging kami ng maaga for devotion. So kapag naman po syempre hindi po maaano na ma-comfort. Pero wala naman kindi po sa akin yun kasi positive naman po yung gusto nilang Tama. Kaya yun po. And now praying po kasi college na po ako. And I pray po na sana hindi ko po mapabayaan yung ministry ko. Lagi po na mas lamang palagi yung ministry ko kay Lord, pero hindi ko rin po sana mapabayaan yung pag-aaral ko. Yun. Okay. Thank you, Nika. Ading na naman. For me po, I'm gonna start with, kasi from here, parang medyo mababa. So I was hearing, parang nakalukap din siya. Pero for me, I will, gano'n ba kalaya? Gano'n mo yung parang bata ka po or gano'n po ka yung length ng Kahit recently, o yung muna. So I would say before, after
a year after I've been in Japan, I would rate myself four siya. Kasi noon, it's Japan, they don't have a culture which you go to church every Sunday, you have faith or like a religion, so we didn't go to a church for like a year noon. So I was spiritually down, I was looking for myself. We were looking for a church to, to go to and let our spirits go. But until then, after that, we found a church that we could go to every Sunday. We have like the ministry po, which is my mom is a pianist and a choir, and me as a violinist and a treasurer sa church and sa pilar po. Which is a very malaki po ministry na binigay sa amin ng Panginoon, very makakalim din siya. But for now, I would rate myself 8.5. You're treasurer in the church there. Yes. Talaga? Yes, 8.5. Why? Because tumaas siya since I had a serious and a very genuine, very personal relationship with God. Kaya madami nagsasabi na, kasi di ba, when you see a person na nag-bloom siya or parang feeling happy, very positive, it's because meron siyang good news. Or meron siyang relationship sa ibang tao or good relationship in general naman. So yun nga, baka siguro madami nagsasabi ng blooming daw ako, it's because I have a very good relationship with God. I would say that. And for the past years na nasa Japan po ako, and really helped me is talagang mag-read lang ng Bible and devotion. So, kasi sa Japan, parang pinilit ko lang yung sarili ko or parang sariling sikap bang tawag doon. Wala ka man kasama na yung parang best friend baga, spiritual best friend mo. Parang destiny or binigyan sa akin ng Panginoon na parang biglaan na lang yun mag-start na mag-read ng Bible. Kasi po, doon ako nag-start din manood ng podcast, which is the name is Girls Gone Bible, na best friends na on how they became the sons of God, how they became very faithful to God, magkaroon ng sariling relationship with God, and yun doon po na build yung relationship ko kay God. And after doon, naturally na parang naturally na nagbago na rin yung environment ko. Kasi kapag talagang meron kang contact or meron kang talagang communication kay God, kahit hindi mo siya pilitin, naturally na magbabago rin yung environment. Then yung how you talk, how you dress, how you think about other people, and how you handle your problems. Yun po talaga ang na-realize ko na pagkakaroon ng talagang genuine relationship sa Panginoon. So, until now, tuloy-tuloy ko pa rin yung ministry ko, and ang very thankful ko din kay God na parang very, very thankful, pinaka-successful na goal, naging successful na goal ko sa buhay is soul win ng hindi lang kauri or parang mga Filipino, pero binigyan din ako ng Panginoon ng strength talaga and wisdom na siya lang ang makakapagbigay sa akin kung wala pa kundi ang mag-soul win din ng ibang race, which is Japanese people. I also soul win American people, Black people, na talagang yung prayer ko po dati nung sa ABPI kasi nag-graduate ako online. Tapos ang testimony ko nun is, etong pag-graduate ko, yung mga knowledge na natutunan ko here, I hope that God will help me, and then I will use that as God will use me as an instrument to, to share the gospel, not just only to other people, but especially to Japanese people na talagang nangangailangan talaga ng salvation sa Panginoon. Kasi sayang naman sila Their Japanese people are so nice, kaya sabi ko nga kanina kila Ate Rod, they're so genuine. They think about other people more than themselves.
So parang sayang naman ang mga soul nila kung hindi sila ma-share ng Gospel. gospel. And yun po, dahil sa mga natutunan ko rin sa mga friends ko, parang sila din yung nagbigay sa akin ng strength na i-share ang gospel sa kanila. So, na kahit ano mang mangyari, kahit man I will go back here in the Philippines, and if God will come back here sa mundo is we will meet again in heaven, especially in heaven na kumbaga, yun parang pinaka-give praise, parang thankfulness ko po sa gratitude ko po sa Panginoon na build sa akin as who I am right now and as mentor. And a little brush off lang is yung mga natitirang 8, mga 0.5 or 2 is maybe kasi I see myself as still young pa siya and I still mas madami pa akong matututunan sa mga 20s ko. So, madami pa akong matututunan for my future self and I am really willing to learn a lot of things to, elder people, even though sa mga mas bata sa akin, kasi ang mga bata rin is, sila, bright sila. So, they will give you energy, positive energy. Kung ano mga gusto mong dream mo sa buhay. So, yun po. And sabi nga ni Ate Kesha kanina, nung bata pa is, kasi planner din ako noon eh. Meron din sa sarili ko dati, sabi niya na, you don't really have to think about kung ano sila mapapangasawa mo, ganon. And na parang nag-pop up sa mind ko na nakita ko sa isang book na binabasa ka about how to be a providential woman is you have to be very close with God, that the guy or your future husband will have to find God to find you. Yeah. Yun po ang parang napop up sa akin. Oo nga, dapat pala ganun. Kaya hindi ka dapat maghahanap. Parang si Adan na hindi niya hinanap si Eve. So, he didn't look for Eve. That God has to, parang si God na lang nagbigay kay Eve. Na parang, this is your timing, it's the right time for you, so you will have Eve now. Parang yun ang pinaka-perfect timing ko. So, parang kahit bata pa, kasi you have to be clear when it comes to relationship, especially marriage. So, yun po ang prayer ko kahit ngayon, na sana magiging genuine and heart of your important or priority list sa mga prayers niyo. Okay, thank you so much. Yes, Jasil. Hindi pa kami, way back then po. Sige, Jasil. I'm gonna rate myself po before back then na 5/10 po kasi well, mababa pa nga po yung 5/10 kasi po since pinanganak po ako ay nasa church na po kami yun po and ano po, nung before po kasi ang ministry ko lang po talaga is violin kaya ano po, after po, ngayon is I'm gonna rate myself 7 po. Ay, oh my God! Wait. I thank the Lord kasi po ay nadagdagan ko yung ministry ko. Tapos, ano po, I realize myself na syempre as godly parents po, sa kanila po talaga ako na-inspire. Kasi po dati kapag having a godly parent po is wait lang kasi. Wait lang kasi. Having na-inspire po ako sa kanila kasi po
always si mama, siya po yung nagsasabi sa akin na, mag-send ka na, ganun. Monday pa lang, ganun. Mag-practice ka na, ganun. Tapos, I am very thankful for her po kasi na siya po yung nagsasabi ng ganun. Tapos, kay Papa na dapat maaga kapag pumunta ng church. Ganun kami po yung lagi nagpapalit. Kaya, yun po. Tapos, ayan is, I am very thankful kasi nadagdagan ko yung ministry ko sa computer. Oh my God! Kaya sa akin, mas natutulungan ko sa computer. Sa choir! Ano po? Yun. Isang beses na po ako nag-absent ng choir ngayong year. I thank the Lord for that po kasi nagiging consistent po siya. Na kahit na may kakak, ako mag-choir. Alam mo, matawa. Tapos, yun po siya ng 1. 5 po siya nun, tapos ngayon 1. Uy. Ay, 7 ba? Basta yun. Nadagdagan po siya ng point kasi po ngayon is nagiging consistent po yung history ko po. Tapos, pray for me po na kung nalayman po ako ng school, dapat po Diyan na lang sinasigit. consistent po ako na Huwag ka nagsumusigi-sige. ayoko. Yun, consistent pa rin po ako sa kanya. Yun po, yun. High school din si Arnett. Kala Ay, mo oo ba? pala. Mukhang dalaga nga lang. Sige. Arnel. Dati po, syempre po, nung grade 7, first year high school po ako, online class na makaano ko naman sa ministry. Maano po ako sa mga ulo ng bata, sa station, sa bayan nila, kasi sa wire. So, bakit po I prepared myself and eat natin. But ngayon, umaga po siya ng dalawang months. Kasi po, nag-pray po ko sa Panginoon na sana maging faithful po ko sa kanya na ma-implement ko po yung blessings. Parang ipakita ko po na gusto ko ipakita na very thankful ako sa Panginoon dahil sa mga blessings na hindi ko sa akin. So, I'm willing po na maging consistent po sa choir. Pero minsan po na Thursday na nagsasend. Yun po. Tapos Sabi ka na. Okay lang. doon po sa pagtuturo ng bata, hindi po masyadong nakakaano. Minsan-minsan na po nakaka-attend. Tapos po, devotion, hindi po ako siya nakaka-attend. Tapos po yung pagbabasa po ng Bible, hindi po siya consistent. So, yung release ko pa rin. Pero po ngayon, I'm really challenge po para, like, gusto ko pong gamitin or gusto ko pong itin yung opportunity. Kasi po sa school namin, meron po kasi nag-open na parang place for president ng isang club, ganun po. And yung club po na yun is all about ESP, pagpapakabuti, pagpapakatis, parang ganun po. So, Edukasyon sa pagpapakatao. yes. Ay. Ano po, open po yung position for president. Tapos po, iniisip ko po, parang sinasabi rin po ni nanay, anak, baka gusto mo po nito, pwede mo opportunity para share ka sa mga kasino, sa mga officers, share mo yung gospel, gano'n.
Tapos po, pinag-isipan ko, pwede rin po yun, pwede rin pong maging way yun para ipakita na, ipakita po yung faithfulness, yung faithfulness po ng Panginoon. So, ngayon po, gusto ko pong ipag-pray na may share ko po sa kanila yung gospel na ano po, tuwing may mga events sa school, pwede po na like may ikalat po yung gospel. Using po that precision. Tapos pwede po na maging consistent po sa choir ministry, pati na rin po sa hindi sa atin important po pagbabasa po ng Bible. Every time, Panginoon, we also pray, Panginoon, na sana sa mga remaining time na we spend together, na sana mas marami pa kami matutunan sa bawat isa. How to be patient to each other and how to long suffer to each other, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. In Jesus' name we pray. siya. 1, 2, 3. And then, C din yan. Gets? 1, 2, Arnett. 3. Octave. Okay? Let's have it again. Okay, tignan ko yung video. Yan. Si Boy. Madali lang to. Si Boy. Sorry, babaliktad. Here's my eyes so I know that at this place so into the process and stop my eyes on what's else on this cheek when there's a everything was driving easy like words hearing the love eyes. Okay, so mapapansin niyo paulit-ulit lang yan. So, ang pinakamadaling tutugtugin is the in Christ alone. So, same lang din yan, same. Ah? Okay? Naka-triad kasi siya kanina, pero kaya niya na. Okay? So, ang Triad. triad, ganito naman siya. 1, 2, 3. Idagdag mo lang ito. Oo, pang 5. Okay? So, pag Ay, pang eight kayo, pala, eight. pag tumugtog na kayo ganito, Hindi kaya. Guys, kung yung mga ganyan na, pag basta na gawa nila yung pinaka-basic, madali na lang kayong mag-styling.